Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Maugmang Kapaskuhan Luzon, maupay nga Pasko Visayas, Felices Pascua Mindanao. Merry Christmas po sa inyong lahat. Nasa ang bahagi man kayo ng Pilipinas o ng daigdig, tiyak kong damang-dama nyo na ang kakaibang saya ngayong Pasko. Bukod po sa pag-alala sa kapanganakan ng ating tagapagligtas na si Jesus, isa rin sa mga mahalagang dapat nating paghandaan ngayong araw ay ang magiging lagay ng panahon. Sa kabila po ng mga pagpasasaya nitong marami sa atin, dapat wag po nating isantabi yung paghahanda dito po sa Bagyong Nina na patuloy nating binabantayan dahil ito po ay nagbabanta sa Bicol Region. Meron po ba kayong kamag-anak sa mga lugar na dadaanan nitong bagyo? Tawagan nyo na po sila at ipaabot ang gift of love at concern ngayong Pasko. Wag po kayo mag-alala dahil handa kaming samahan kayo sa pagbabantay sa ating panahon. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito po ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, unang naghahatid sa inyo ng kumpleto at komprehensibong ulat panahon. Sabay din po kaming napapanood online. Yan po ay sa pamamagitan nitong www.ptv.ph. Ang muli ninyong makakasama at maghahatid ng mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon ngayong araw ng Pasko, December 25, 2016. Ako po si Tess Rejonio. Unahin na po natin para sa mga chikiting na excited ng puntahan, si Ninong at Ninang, gisingin na po ang inyong mga magulang dahil sa sandali na lamang ay sisikat na si Haring Araw. Inaasahan po natin yan pagsapit nitong 6:18 ng umaga. Habang ang sunset natin mamaya, yan naman po ay pagsapit ng 5:34 ng hapon. At ito para pa rin sa ating astronomy enthusiast, ang ating moonrise, yan naman ay inaasahan natin ang pagtungtong ng 2:45 a.m. Moonset naman natin 40 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon. Sa atin naman pong phase of the moon, bibida sa kalangitan mamayang gabi ang isang waning crescent moon. Ito po ay nangyayari kapag less than half ng buwan ay nakatatanggap ng liwanag mula sa araw. At dahil nga yung bahagi ng buwan na naiilawan ay nababawasan o lumiliit, ito po ay tinuturing natin na waning o decreasing. Mas espesyal naman ng buwan tonight dahil ito po ay nasa apogee position. Sa ganitong posisyon, ang buwan ay nasa pinakamalayong distansya nito dito sa ating daigdig. Ano po bang epekto niyan? Kadalasan ito po ay nagdudulot ng mas mababang tidal variation. And speaking of tides, gaano kaya kababa yung inaasahang epekto nito nga phase ng buwan sa ating tides? So courtesy of National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA, inaasahan natin na pagsapit ng 7:48 p.m., high tide natin tutungtong yan sa 0.84 meters. Low tide naman natin 0.18 meters sa ganap na 2:56 a.m. At ilang araw ding nakaranas na ng mga pag-ulan yung ilang bahagi nitong ating bansa. Kaya naman check natin ano kaya yung epekto niyan sa mga pangunahing dam na ating binabantayan dito sa Luzon. Unahin po natin itong Angat Dam na matatagpuan sa Bulacan. Nitong mga nakalipas na oras, bahagya pong malaki yung ibinawas ng level ng tubig dito. Umabot po yan sa 0.59 meters. Kaya naman ito po ay mayroong 211.79 meters na water level. Yung Magat Dam naman na matatagpuan natin sa Isabela, wala pong naging paggalaw. Ibig sabihin, hindi po ito nabawasan at hindi rin ito nadagdagan. Kaya naman nanatili yung water level nito na umabot sa 192.52 meters. Sa Pantabangan Dam naman na makikita sa Nueva Ecija, sa ngayon ito po ay mayroong 206.90 meters na level ng tubig matapos po itong makapagtala ng decrease in water level. Umabot yan sa 0.11 meters. Ngayon naman, kaugnay ng ating pagbabantay sa bagyo, kuha tayo ng update sa sitwasyon ng mga pantalan dito sa ating bansa.
So dahil po dito sa bagyong Nina, ayon sa Philippine Coast Guard, umabot na sa 11,668 na mga pasahero ang stranded sa iba't ibang mga pantalan sa bansa. Matapos pong hindi napayagang bumiyahe, ang aabot sa 971 rolling cargos, kabilang po dyan itong vessels na aabot sa 48, habang yung motor bangkas naman na aabot sa 6 ay hindi na rin pinayagang bumiyahe dahil po yan sa masungit na sitwasyon ng karagatan. Simula pa lamang po yan, magbabalik pa ang Panahon TV matapos ang ilang paalala.